po kayong nagtatahi po? Ano yan, natuto ako 17 years old. Ay, dito na ako tumanda. Naumpisa akong manahe ay 18 years old. Hindi na ako nag-graduate. Ako po si Rose Antenar, 52 years old, 32 years na ako nananahi. Ako nga pala si Generoso Armenia Jr. Pinanganak noong 1962. Nag-umpisa ako man ay 17, ano taon na? Nasa 40, 43, 45 years na ako nananahi. Hanggang ngayon mananahi pa rin. Kasi hindi ako nagbago ng profesyon, talagang ito na lang. Paano po kayo nagsimula po sa pagtatahi? Sa hirap ng buhay, galing akong probinsya, na naging buhay ako sa isang tahian hanggang sa natuto ako. Ang pinakakuan ko nung nag-umpisa magtahi, namasukan lang akong sewer sa mga pabrika, 1985. Sa kuan pa ako noon, monumento, Caloocan. Hindi, Taga-Alis lang ako sinulid dati, yung mga sinulid. Ayun, Taga-Alis lang ako noon. Tapos, yung mananahi, tinuruan nila ako. Sabi niya, halika, turuan kitang manahi para hindi ka naman habang buhay, Taga-Alis lang sinulid. Yun, nagkaroon ako ng interes. Tapos noon, yun, natuto na akong manahi. Hindi na nila ako pinag-alis ng sinulid. Taga-tahi na nila ako doon. Tapos nagpalipat-lipat ako sa mga pabrika. Tapos nung marunong na talaga ako, nag-apply ako ibang bansa sa Riyadh. Yun, nakailang taon ako doon. Umuwi ako dito. Yan, nagtayo ako ng sarili kong tahian. Ay ngayon, nagkalit-silit yung buhay. Nabenta ko lahat yung makina kong pinundar. Then, eto, namamasukan ako ngayon dito sa Pyrex. Naisip niyo po ba nung bata pa po kayo, ito po talaga yung tatahakin niyo po o biglaan lang din po talaga? Hindi na, umpisa nung matuto ako manahi, parang ito na naging kuan ko eh. Kasi parang magaan ba? Nung araw kasi magaan lang ang trabahong ganito eh. Hindi siya mahirap kaysa construction. Hindi, nagka-interest lang kasi ako noon doon sa isang mananahi na sabi niya, kasi hindi ka naman din nakatapos ng pag-aaral, magsikap ka, matutong manahi. Kasi habang tumanda ka, kahit nasa bahay ka lang, matututo kang manahi. Yan man ang magiging hanap buhay mo na kahit matanda ka na. Kaya yun ang tumanim sa isip ko nung bata pa ako. Ay totoo naman nga, kahit matanda na ako, pwede ako sa bahay lang manahi. Basta may makina ako. Sapat naman po yung kinikita niyo po sa pang-araw-araw po sa pagtatahi po. Oo, sapat na eh. Kung sakita ng panggastos lang, okay naman. Basta hindi ka lang masyadong maluho. Diba? Yung normal lang na buhay, okay lang. Ano po yung gusto niyo po na ginagawa sa pagtatahi po? Bakit niyo po nagustuhan po yung pananahi? Ano lang, para yung mga damit ng mga anak ko, ako lang tatahi. Ganun. Lahat ng damit nila, mga bag nila. Nagsasawa na nga sila sa mga ginagawa kong bag kasi puro tahi ko na lang yung bag nila. Sabi, ma, bili mo naman kami ng ibang, yung hindi naman ginawa mo. Sawa na kami sa gawa mo, binibiro akong gano'n. Sabi, kaya anong gusto nyo? Yung bibili pa kayo, gagawa na lang ako, matibay pa. May mga araw po ba na parang nawala na po kayo ng gana, ganun po, o pagod po, ganun? Ay, hindi naman. Hindi Talaga pa naman. Ngayon, kaya lang, ngayong medyo may edad na ako, talagang yung kaya ko na lang gawin. Hindi na nagpupursiging, kumbaga, kumanta. Hindi marami. Kasi, nung panahon nagpapaaral pa ako, talagang tuloy. Sige lang ng sige. Oo. Kasi marami akong anak eh. Ilan po anak niyo po? 8 lahat yan eh. 8. Lahat po nakagraduate na po? Isa na lang ang hindi. Ano yan?
Graduating na rin next year. Lahat po sila na pag, ano niyo po dahil po sa pagtatahi. At saka din sa tindahan. May mga pagkakataon po ba na sa pang-araw-araw niyo po kayo nagtatahi, may mga times po ba na parang gusto niyo po sumuko kasi sobrang pagod po, ganun po. Pag minsan pag may mga problema na minsan gusto mo na lang mamahinga, magpahinga. Siyempre, di mo maiwasan pag may problema sa pamilya. Kahit pa sabihin magkakasundo kayo, minsan may dadaan din na problema na yun. Minsan sabi ko, ay, ayaw ko na nga magtrabaho, ganyan. Pero may isip mo, pag di ka naman nagtrabaho, wala ka naman kakainin kasi single mom ako. Ako yung nagpalaki lahat sa mga anak ko. Kaya sabi ko, hindi ako pwede magpahinga. Hindi rin ako pwede magkasakit. Yun ang lagi ko sinasabi sa sarili ko. Ayun naman, biyaya naman ng Panginoon. Lagi naman akong binibigyan ng kalakasan. Hanggang sa ngayon, tanda na. Ito pa rin trabaho ko. Pananahin. Maganda rin naman ang pananahin. Basta ilalagay mo lang din talaga sa tama. Kasi kung naman, wala rin. Ang iba kasi sa pabrika lang mga hindi, dapat may na motivation na sana balang araw magkaroon din ako ng sariling tahi. Para ikaw naman yung manager. Para po sa inyo, ano po yung pagiging isang mananahi po? Para po ba, ano po yung halaga po sa inyo ng pagtatahi po? Para sa akin, para na rin akong nakatapos din ng pag-aaral na may titulo rin ako. Kasi sabi nga nila, ang mga mananahi daw, mga hindi nakapag-aral. Totoo naman, halos ng mananahi, hindi talaga nakapag-aral. Tulad ako, elementary lang ako. Pero tinataas ko pa rin ang buhay ng mananahi dahil kung hindi naman sa amin, wala rin namang mga damit na magtatahi. Yun. Tapos sa akin, sarili, tingin ko, mataas din ang pinag-aralan ko. Kasi yung kakayanan ko, di rin nila kaya. Sana maramdaman nilang maging proud nila sa manahe kasi ang pananahe yan magandang trabaho, malinis. Sana magkaroon yung sporta, yun. Para mag-inspire din kaming lalong pakuanin yung trabaho namin. Mai-recommend niyo po ba itong trabaho po sa iba pong henerasyon? Maganda talaga. Yung iba nga lang kaya nauubos sa mga mananahi ngayon kasi ngayon ang mga kabataan hindi na interesado sa pananahi kasi marami ng gadget ngayon. May recommenda din. Kasi tulad na sabi ko, magandang kita. Kaya lang ngayon, sa mga panahon ngayon, kailangan may sarili ka puhunan. Masaya po kayo na... Oo, dito ko napatapos mga anak ko, college. Nakapag-college na sila. Tapos ngayon yung aking bunso, graduate na rin ng K-12. College na rin siya sa ngayong pasukan. Masaya naman po kayo sa trabaho niyo po. Masaya. Masaya. Naging trabaho ko kasi hindi na ako tumanda Kaya ako tumagal dito, gawa ng... Wala na ako ibang pinukusan na paghanap buhay ko dito Kasi simple, challenge sa mga anak para makatapos sila pag-aaral.